Buong ng Kabanata 31 hanggang 45. Pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niya magsermon sa wikang Kastila at Tagalog. Natanto naman ni Padre Manuel na ang pagbungad na pananalita ni Padre Damaso ay higit na mahusay kaysa sa kanyang binigkas na sermon kahapon. Sinabi ni Padre Damaso na kanyang binitiwan ang mga pananalita ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang na tulad ng isang binging umuusbong at lumalaki sa lupain ng banal na si Francisco. Ang mga bahaging ito ng sermon ay ibinahayag ni Padre Damaso sa wikang Kastila kaya hindi maintindihan ng mga Indio. Lumilihis na si Padre Damaso sa sermon niya sapagkat puro na ito panunumpa, sumpa at pagtutumayaw. Pati si Ibarra ay nabalisa, lalo na nang banggitin ng prele ang tungkol sa mga kasalanan hindi namumumpisal na namatay sa bilangguan ng walang sakramento o simbahan. Alam ni Ibarra na siya ang pinamaingan ng prele pero nagsawalang kipunan lamang siya. Habang isinasagawa ang misa, isang lalaki ang lumapit kay Ibarra at nagbabala tungkol sa gagawing pagdiriwang sa paralan. Nakilala ni Ibarra si Elias na kagad na umalis. Nang sumunod na araw ay pinakita ng taong dilaw kay Noel Juan ang paggamit ng panghugos bago ganapin ang pagpapasinaya sa paralan ni Ibarra. Ipinapalaki ng taong dilaw na ang ganitong paraan ay natutunan niya mismo sa luno ni Ibarra na si Don Saturnino. Hinangaan ni Noel Juan at pinuri ng mga tao sa paligid. Sinimulan ni Padre Salvi ang seremonya at nagsibabaan lahat ng importanteng tao upang sumaksi. Isa sa mga taong naroon sa okasyon ay si Elias na hindi nawawala ang tingin sa taong dilaw. Eksaktong pagbaba ni Ibarra ay humulagpos ang lubig mula sa kado at kasabay nito ay ang pag-agiba ng balangkas. Napuno ng ikabuang paligid at nang mawala ito, ang taong dilaw ang namatay, hindi si Ibarra. Nang sumunod na araw, naging panauwi ni Ibarra si Elias. Pinayuhan ni Elias si Ibarra na mag-ingat sapagkat nagkalat ang kanyang mga kaaway. Sinabi ni Elias ang pagtuklas niya sa balak ng taong dilaw na patayin si Ibarra sa araw ng pagpapasinaya sa kanyang bahay paralan. Hindi ko kainin ng isda ang isang ito tulad ng kanyang ama. Ito raw ang binitawang salita ng taong kausap ng taong dilaw ayon pa kay Elias. Nahinayin naman si Ibarra sa pagkamatay ng taong dilaw sapagkat marami pa sana siyang maaaring matuklasan mula ito. Ito hindi naman silang ni Elias dahil tiyak niyang makaliligtas din ito sa hukuman dahil sa kabulagan ng hustisya sa bayan. Nagkaroon ng interes si Ibarra sa pagkatao ni Elias. Napako ang kanilang usapan tungkol sa paniniwala sa Diyos. Napilitan akong maniwalang lubos sa Diyos sapagkat nawala na ako ng tiwala sa Diyos. Wika ni Elias. Kalaunan, pinagpaalam na si Elias at nangako ng katapatan kay Ibarra. Magkakaharap na nananangalian ang mga kilala at may damang tao sa bayan ng San Diego. Nasa magkabilang dulo ng hapag si Ibarra at ang alcalde mayor. Katabi naman ni Ibarra sa gawing kanan si Maria Clara. Nagtaka ang karamihan sapagkat hindi pa dumarating si Padre Damaso. Patapos na ang tanghalian nang dumating si Padre Damaso. Lahat ay umakas sa kanya, maliban kay Ibarra. Sinimulan ng ihanda ang serbesa at sinimulan na rin ng prayle ang pagtsyada kay Ibarra. Lalo uminit ang usapan, subalit hindi pa rin kumikibo si Ibarra at nagtitimpi lang. Ngunit nang umpati ni Padre Damaso ang nangyari sa Maria Clara ay hindi na nakapagpigil pa ang binata. Hindi nagbuong ni Ibarra ang prayle at hanggang sasaksakin nang pigilan ito ng katipang si Maria Clara. Bulo ang isip ni Ibarra at piniling umalis na lamang. Mabilis ang umala sa buong bahay ng San Diego ang nangyari sa pananghalian. Karamihan ay pinanigan si Padre Damaso dahil kung nagtimpi lamang daw si Ibarra ay hindi ganoon ang nangyayari. Walang pasabi dumating sa bahay Kapitan Tiago ang Kapitan General kaya naging abala ang lahat sa paghahanda. Si Maria Clara ay panayang pagtangis dahil pinagawalan siya ng kanyang ama na makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa inaalis ang excomunion sa binata. Patuloy na inaalon naman ni Tia Isabel si Maria sa pagsasabing susulat siya sa Papa at magbibigay ng malaking limos upang pawalang tisa ang binata sa binata. Isa pa, may kamag-anak si Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa at siyang nilalaan maging panibagong patipan Maria. Lalo na si Dang Dalaga at pati si Tia Isabel ay nagkahit at sinabihan ng kapitan na ang pagpapalit ng patipan ay hindi parang pagpapalit lamang ng damit. Tinuli ang general si Maria Clara dahil humagit na ito kay Ibarra at Damaso. Nakausap din ang general si Ibarra kahit mas nabihan ni Padre Salvi na si Ibarra ay ex-comulgado ngunit hindi ka pinasa ng general. Lumitaw na natatagpo ni Ibarra ang pamilya ng kapitan general nung siya nagpunta sa Madrid. Ipinamalas ng general ang paghanga sa katalimuhan ni Ibarra. Ang mga pagtutok at sunod-sunod na pagtunog ng mga kampana ay hudyat ng pagsisimula ng posisyon. Ang lahat ay natikilan sa magandang pag-aawit ni Maria Clara ng Ave Maria ni Buenote sa salyo ng kanyang sariling piano. Kung nakatigil si Padre Salvi sa ganda ng tinig ni Maria Clara, nakadama naman ang panungkutan si Ibarra. Nadala kanyang mensahe ng tinig na kasipayuan ng kasintahan. Saglit na napuno ng pagmumuni-muni ni Ibarra nang paalalahanan siya ng Kapitan General tungkol sa imbitasyon nitong makasalo sa pagkain upang pag-usapan ang pagkawala ni Basilio at Crispin. Sa pagdaan ng posisyon, tanging ang tinitirahan ng Alvarez at ito na konsolasyon ang nakasara ang bintana. Naigpit na pinag-utos Alvarez sa kanyang esposa na huwag itong lalabas. Ikinahihiya niya ang amoy at baduy na pananamit ng asawa. Narinig ni Doña konsolasyon ang aming si Sisa. Inutusan ng Doña ang buwan sibil na papanigin ito. Inutusan niya si Sisa na kumanta. Ngunit hindi agad ito sumunod. Dahilan kung kaya ang lahat ng galit niya sa asawa ay ibinuhos niya sa kawa-awa ang si Sisa. Sa isang Doña ay inutusan niya ang buwan sibil na papantayin si Sisa. Ngunit niya inutusan si Sisa na sumayaw ngunit hindi ito sumunod. Nagalit muli ang Doña at pinaglalati ko si Sisa. Nagalit ang Alvarez sa makita ang mangyayari nito. Inutusan ang Alvarez sa isang tawad na galitan, pakainin at kung ang mga sugat ito dahil bukas ay ihakan si Sisa kay Ibarra. Alas Diyos na gabi ng simula ang lula. Pinamuno ni Don Filipo ang lula dahil abalas pagsusugal ng alkalde ng mga gabi yun. Nasa ikalawang bahagi na ng lula nang dumating si Crisostomo Ibarra at ang tumapig kay Maria Clara. Nang makita ni Padre Salvi masaya nag-uusap ang pagkasintahan, ang ganitong tumumungat ang pagkumbuntasyon kay Don Filipo. Ngunit sa si Ibarra may pinakamalaking kaguloy kung kaya hindi ito maaaring palisin. Dahil hindi nakapalis si Ibarra, si Padre Salvi na lang umalis kasama ng magpahit. Ilang sandali pa ay umalis din si Ibarra sa lula dahil sa kahihiyan ito. Habang nanonood ang lahat, ay may dalawang sundalo ang dumating at inutos na itigil ang pagdatanghal sa dahilan ng hindi daw makatulog sa ingay ang Alvarez at ang senyora. Nagkakaroon naman lahat ng hindi magbigyan ni Don Filipo ang utos sa dalawang sundalo. Galit na ito dahil sa pagpapahintulan ng halan. Muling bumalik si Ibarra at agad na hinarap si Maria Clara. Humingi ng tulong si Don Filipo kay Ibarra na patigilin ang kabuluhan ng lahat, ngunit hindi ito kaya ng binata dahil sa sobrang dami ng tao. Mabuti na lang at naroon si Elias sa lugar ng mangyari ang gulo. Humingi ng tulong ang binata kay Elias. Nakatating iyon ay hindi makatulong si Ibarra kaya pinaliw ito ang sarili sa kanyang laboratorio. Maya-maya dumating si Elias upang ibalita na nagkasakit si Maria Clara. Tinanong ni Ibarra si Elias kung paano nito napatigil ang kaguluhang nangyari sa plaza. Aniya, kilala niya ang kapatid na nauna sa kaguluhan dahil minsan na nitong niligtas ang magkapatid sa pagpaparusa. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Elias. Nagbihis na si Ibarra at nagtungo sa bahay ng dalaga. Sa kanyang paglalakad ay may nakasalubong siyang lalaki na may pila sa kanilang mukha. Siya si Lucas, kapatid ng taong dilaw. Nagtanong si Lucas kung magkano ang danyo sa ibigay para sa pamilya ng taong dilaw. Pinag-uusapan ni Ibarra si Lucas na kakausapin na lang ito sa ibang araw dahil may dadalawin pa ito. Unang-unang pag-aalala ang bahay ng Kapitan Tiago dahil sa may sakit na si Maria Clara. Ilang sandali pa ay dumating si Don Debut de Espadanya kasama ang asawa nitong si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya at si Legares na inaanak ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Si Doña Victorina ay 45 taong gulang na, ngunit ipinamamagitan niyang siya 32 taong gulang lamang. Pinangarap niya ang makapag-asawa ng taga-ibang bansa, ngunit wala sa mga ito ang nagkakagusto sa kanya. Hindi na dalawang isip na magpakasang itong debosyon na magamat patpatid at Pinay ay makikitaan naman ang pagiging isang tunay na Espanyol. Si
Si Don Tiburcio naman ay dahil namamasukan bilang patulong sa ospital ng Espanya. Sabi nila itong namasukan sa Batong Salvador na nag-iikot sa Asya. Dahil sa ito ay napilay sa pagtulong sa nabigasyon at naging masasakitin, ay pinababala ito ng barko ng dumaan sa Pilipinas. Na wala na tumutulong ng kababayan ay pinayaw itong magpanggap bilang isang doktor. Sinabi ang kasama doktor na wala namang diploma. Habang nakain na niyang ang tatlo sa bahay ni Kapitan Tiago, ay dumating si Padre Salvi. Ipinakilala ng mag-asawa sa bahay si Linares. Matapos mag-usap ay pumunta sila sa silid ni Maria Clara. Malakas ang tiwala ni Don Tiburcio na mapapagaling niya ang dalaga. Ginawa ni Don niya ang pagkakataon na mapakilala kay Linares si Maria Clara. Nabighaan naman si Linares sa taglay na kagandang ng dalaga. Ilang minuto pa ay dumating si Padre Damaso na mamula-mula at malungkot. Habang papasok si Padre Damaso sa silid ni Maria, ay luhang sinabi na, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Nagtaka si Maria sa nakita kanyo ng pari. Ang mga nakakakilala sa pari ay halos hindi rin makapaniwala na ang pari may magaspak na ugali at matipunong anyo ay parang palang malambot ng damin. Tumindig si Padre Damaso at nagpunta sa silaw ng balag sa ilalim ng balkonahe at umiyak na parang batang ibinulalas ang lahat ng sama ng loob. Dahil dito, nasabi ng lahat na talagang mahal na mahal ng pari ang inaanak na si Maria. Nakupan man ang damdamin ng pari, ipinakilala nito niya Victorina sa Linares. Sinabi ni Linares na siya ay inaanak ng bayaw ni Damaso na si Calicos. Ibinigay ni Linares ang sulat sa pari na binasa naman niya. Lumitaw na si Linares ay nakangailangan ng trabaho at mapapamasawa. Ayon kay Damaso, madali niyang maihahanap ng trabaho ang binata sapagkat ito ay tinanggap na abogado sa Universidad Central. Tungkol naman sa pag-asawa, sinabi ni Damaso na kakausapin nila si Tiago. Naiwan si Padre Salvi na malungkot at nagmumuni-muni. Nagitla na lamang siya ng pag-iing ni Lucas na hininiuman ng payo tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagdrama ng gusto si Lucas. Pilit na nagpapatungo siya ng luwan ay sinalaysay niya ang pakikipagkita niya kay Ibarra at binigyan lamang ng 500 piso para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagkaalat ang pares sa trabaho ni Lucas kaya pinagtabuyan niya ito at pasalamat siya hindi siya pinabalangko ni Ibarra. Umalis na bumubulong-bulong si Lucas. Para kay Padre Salvi, ang hindi pakikita ni Maria Clara at Ibarra ang dahilan ng mabilis na pagaling nito. Ngunit para naman kay Doña Victorina, ang pagpapagaling ng kanyang asawa ang dahilan nito. Nalaman ni Maria Clara sa kaibigang si Sinang na hindi pa makasulat si Ibarra dahil ang balabay ito sa pagpapawalang bisa sa pagiging ex-komunikado. Nagsimula ng pangungkisa ni Maria Clara kay Padre Salvi. Napansin ni Isabel na hindi ito pinakinggan ng kumisal ng dalaga. Sa halip ay nakatitig lang ito. Narinig ni Elias ang bugar ni Kapitan Pablo na itutuloy niyang bilang ama. Pareho nang walang kasama sa buhay ng dalawa kung kaya't iminungkahi ni Elias si Kapitan Pablo na sumama na ito sa lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at malayo sa masalimuot na alaala ng kanyang pamilya. Ngunit sa gustuhan ng Kapitan na may paghiganti ang mga anak sa ginawa ng mga dayuhan ay tumanggi ito. Si Kapitan Pablo ay may tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae. Pinagsamadahan ng kanyang anak na babae na isang alagad ng simbahan at napagpintangan naman ang kanyang anak na lalaki na nagnakaw ng magtangkang pumunta sa kumbento upang mag-imbestiga sa nangyari sa kapatid na babae. Bagamat hindi napatunayang may sala, ay ulibay ng anak na lalaki at nakaranas ng hirap sa kamay ng mga otoridad. Habang ang isa pang anak na lalaki ay nagpakamatay dahil sa hindi nito kinaya ang pagpapahiran ng mga gwardiya sibil na pinaghinala ang maghihiganti matapos hindi madala ang kanyang selula. Plano ng Kapitan Pablo na lumusong sa bayan sa tamang oras dahil wala pa rin mas mahalaga sa kanya kundi ang makapaghiganti. Naunawaan ni Elias sa salubin ng kapitan dahil minsan na rin niyang inisip na maghiganti ngunit sa takot na baka may madami pang iba ay kinalimutan na lang ang hangarin na ito. Isalaysay ni Elias ang kaibigan si Ibarra. Maaari itong matulong upang ipaabot sa hinalang hinaing ng buong bayan. Ipinangako ni Elias si Kapitan Pablo na kukumbinsihin niya si Ibarra upang tumulong. Kung sumang-ayon ng binata ay makakamit nila ang katarungang hinahanap ngunit kung hindi naman ay nangako si Elias na aanin ito sa kapitanan. Aral sa Kabanata 31. Ang lahat ng tao ay may pantay-pantay na karapatan sa loob ng bahay natin. Ang bawat tao ay may pantay-pantay na karapatan sa loob ng simbahan. Sa pananampalataya ay hindi dinadaan sa takot, kundi sa pagmamahal at paggalang sa Diyos. Aral na aking natutunan sa Kabanata 36 ay ang edad ay hindi dapat gawing basehan sa pagkilala kung sino ang tama o mali. Ang mga babala ay maaaring magbigay ng pagkakataon upang magbago at magbagong buhay. Ang lumaban sa nakakatanda, dapat silang respetuhin o igalang dahil sila ay may karanasan o kaalaman. Matanda ay may karapatang respetuhin at sundin dahil sa kanilang karanasan at kaalaman.